Okay mga idol, so meron nga pala tayong ginagawa ngayon na NS160 Fi, no? So ang pinaka problema ng motor ni sir ay taas baba yung kanyang minor. So hindi na tayo naninibago dito sa mga ganitong NS160 mga idol, kasi ito yung madalas natin na encounter. At ito rin ay galing na rin po sa ibang shop, at ang napagtanungan niya na problema daw sa motor niya ay TMAP sensor. So unang shop pinuntahan niya, TMAP sensor yung sinasabi na problema. So pumunta siya sa kabilang shop naman, TMAP sensor din daw yung problema. Okay, so tayo mga idol ay hindi tayo magpapalit agad ng TMAP sensor. So yan po yung kanyang TMAP sensor. Ito naman mga idol ay madalas na natin na-encounter, no? At hindi na natin kailangan dito ng scanner para mapatino itong ganitong motor. So meron lang tayong mga kunting diskarte dito na hindi ko may papakita sa inyo kung anong ginagawa natin dito or gagawin natin dito. Basta ito mga idol ay hindi natin papauwiin to hanggat hindi ito tuminong motor na to. Kasi medyo masakit po yung gastos ng TMAP sensor. Okay. At ito na nga mga idol, no, kinalas na natin yung throttle body niya. So sa stepper motor naman mga idol, yan po yung stepper motor niya, no? So yung tornilyo niyan mga idol ay star po yan, hindi po siya allen or hindi rin screw. Star yan, no? So tanggalin nyo lang yan mga idol yung stepper motor para makita nyo yung kalagayan ng stepper motor. Baka kasi punit-punit na yung o-ring at sobrang dumi na din. Okay, so basic lang naman, pagtanggal dahan-dahan lang para iwas punit ng o-ring. Ayan, so makikita nyo yan, yung matulis na yan mga idol ay ipapahid nyo rin yan sa kamay nyo. Diyan yung makikita kung gaano kadumi na yung kanyang stepper motor. So pag ganyan mga idol, no, hindi na maganda yung magiging minor ng ating motor, kasi yan po yung control niya or pinaka-sensor niya doon sa idle system ng motor natin. Okay, so yan naman din yung TMAP sensor. Tatanggalin din natin yung TMAP sensor niya. May dalawa yan. Yan naman ay screw. So tatanggalin natin yung dalawang tornilyo na yan. Yan yung ating babaklasin din para malaman din natin kung okay din yung o-ring niya na kulay blue at saka yung kulay itim na medyo malaki. Okay, so kailangan kasi din yan mga idol ay malinis. So sa pagkalas naman, daan-daan lang sa paghatak at baka mabungi yung pinakadulo ng TMAP sensor. Ayan, so yun, nalaglag yung o-ring na itim malaki at nandun yung kulay blue. So ganun lang mga idol, no, ipapahid nyo rin yung pinakadulo ng TMAP sensor. Titingnan nyo kung gaano siya kadumi. Ayan, tingnan nyo ha. Yun, so kailangan din kasi mga idol ay malinis po talaga yan. Okay, so mamaya mga idol, tingnan natin kung ano yung kakalabasan ng gagawin natin. So ito na yung Rouser NS160 mga idol, yan ho. Yan, ito yung pabago-bago ang minor yan. Sususin natin, no. Meron lang tayong mga ginawa dito na siyempre ito yung mga sikreto natin sa paggawa ng mga NS. Okay, isa to sa pinaka-problema lahat. So ito ay 2022 model. Yan, so pandarin natin, no. Pabago-bago ang minor ito kanina mga idol. Naglalaro itong yung RPM niya. Yan. So, start natin. Uy, oh yan, no. Normal na siya. Isa pa. Yan, no. So, hindi na siya pabago-bago, no. Tapos kanina pagka binirit mo siya, parang may palya siya. Baga parang may hangin. Ito wala na. Ayan, mabilis na pati yung response. Diba? Ayan o. Ayan. So normal na yung minor niya. Ito kasing NS160 talaga ay isa to sa pinakamahirap gawin. So maraming umayaw sa mga ganitong motor, no. Tayo kasi meron tayo ditong mga basic lang naman, kailang step by step natin siyang ginagawa habang hindi tayo nagpapalit ng parts. Kasi ito, yan, ito kasi mga idol, ang sinuggest na dito ay 3-in-1 switch ay yung sensor, no. So yun yung pinaka TMAP sensor yung tinatawag nila, no. So nagaling na rin to sa iba, tinanong na rin to ng may-ari kung anong problema. So yun daw yung sabi, pero sa atin hindi natin pinalitan. Ayan, so ginawa natin siya ng paraan. Okay naman. Ayan o. Isa pa. Ayan. Normal na o. Yung minor niya, normal na. Hindi na yung sumasayo-sayo. Okay, so ganun lang mga idol, no? Ayan. NS160 2022 model.